Maayong adlaw guys. Welcome back sa buhay bukid ni Maninay Inday. Actually akong aping nagpink-pink na akay. Nagdemo ko ganina sa lip balm nga akong napalit. Kay gi-affiliate na ako sa TikTok. Nya akong gibutangan karon pag ko ka notice pagawas na ko sa balay nga naa di ay nagpink pink pa di ay ang ako ang kuan niya ang akong lips. Ginoo na apam day lip balm. So naguli ko kaghapon ko nagbiyahe alas 4 sa Panabo paingon diri sa Balingwan. So dumating ako kaninang madaling araw alas 4. More than alas 4 yun ng madaling araw. Pagdating ko dito mga maninay, pag alis ko dito, maiba tayo. Pag alis ko dito, yung balanghoy, taga ano pa, hindi pa nag ano ng tuhod, lumagpas ng taga tuhod. Ngayon lagpas na sa akin, hindi na ako makakita. Pupunta ako ngayon doon sa saan tinanim ko yung mulberry. Kasi mahaba na sila mga maninay at kailangan na talagang i-pruning para magkaroon na siya ng ibang branches sa ngaban niya para magka-produce na rin siya ng bunga. Ay aba, may mga pinagkainan ng marang dito sa ilalim ng balanghoyan. So nung dumating ako kanina mga 8, dahil hinatid po ako kanina kasi may dala akong pusa. So hinatid po ako dito, hinatid po ako, sinamahan po ako para hindi po ako mahirapan sa dala ko. Ay hindi, umuwi na yung naghatid sa akin alas 8 mahigit, mga alas 9 naglindol ng malakas. So grabe talaga yung takot ko guys, kasi yung pamangkin niya is nandoon lang sa Panabo nag-aral. So nung makita ko yung malaman ko yung lindol kung saan, kinabahan talaga ako mga maninay, kasi nagbiyahe pa siya pa uwi. Tapos yung pamangkin niya, nag-alala ako, sobrang thankful talaga ako dahil nakauwi na ako dito bago naglindol. Grabe talaga, meron talagang ano si God, no? Kung andun siguro ako sa Panabo paglino guys, ambot di siguro ko kasabot sa akong bation. Pero thank you na lang gid nga nakauli ko dinhi. And hangtod karon ang naghatod sa ako ana pa sa Bayugan to kaganina. So Butuan pa, unahan pa sa Butuan. Nakaabot siya sa Butuan is alas 11. And then wala, diretso nilarga ang sakyanan kay siguro traffic na ay tulay. Ang ingon niya na ay tulay nga giagian na mo kagabi nga nag-crack. So mootong nakaingon nga na traffic sila. And I hope nga makaabot siya nga safe dito balik sa Panabo. So mo na ni siya mga maninay ang ako ang mulberry. So nung iniwan ko, hanggang dito pa yan oh. Ngayon tingnan nyo, taga ano ko na, halos lagpas ulo ko na. So ang gagawin ko ngayon, tanggalan ko na po siya ng dahon, kasi hindi po siya magkakaroon ng ibang sanga, bagong sanga pag hindi siya tinanggalan ng dahon. So meron akong dala ditong eco bag para lagyan ko ng dahon ng mga tinanggal ko na dahon at para magawa ko ng tsaa. So magbibenta ako ng mulberry tsa pag natuyo na to. So gunting yung gamit ko sa pagputol. Dapat kasi
Talagang inaano to siya na tanggalan ng dahon para di siya humaba ng ganito ba, na walang sanga. Ayan. Tapos putulin natin yung pinakadulo. And ang ano lang mga maninay, kailangan ko talaga siyang putulin kasi inuod, may mga uod yung ano. Putulin ko yung dito. Ayan. Yung mga dahon na merong uod, yung dulo lang. Ngayon lang ako pumunta dito sa garden dahil nagtrabaho po ako kanina. Kaya keep safe sa taga Davao kasi lalo na ngayon mag-aftershock pa. Kailangan putulin yung dulo. Ang dahilan kung bakit pinuputulan siya na, tinatanggalan siya ng dahon ay para magkaroon po siya ng panibagong sanga at bunga. Kasi pag hindi siya tinanggalan ng sanga, hindi siya magkakaroon ng bunga. So ganyan na yung hitsura niya. Kawawa yung hitsura niya, pero ganyan talaga dapat yung ginagawa. So sinabihan ako nung nagbigay sa akin na tanggalan daw ng udlot itong pinakadulo ba. Andito si mama nagdala ng bakos, oh. Hi. Kasi sila mama yung meron pa palang hindi nalagyan ng abono, kaya pala yung doon na part na sa unahan merong maliliit pa. Yung kung ano yung pag alis ko ganun pa rin sila. Yung dito pala ang nalagyan na ng abono. Dito pumuti pala ako doon sa Davao, oh. Kasi hindi ako halos lumalabas. Lalabas lang ako ng bahay pag Miyerkules na, pag naggrocery. And yung aso namin nagsunod-sunod sa akin. Papakita ko sa inyo ngayon ang dulo ng yung pinakadulo ng mulberry. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito, oh. Inuod siya, yung mga naabunuhan, inuod. Ayan, oh. Butas-butas yung mga dahon. Yung sa pinakadulo lang din naman, yung mga 3 piraso o 4 na piraso mula sa pinakadulo. Ganyan. Pero yung dito sa baba, wala siyang uod. Kipul. From ganito na hitsura to this. Oh. So ganito na siya pagkatapos tanggalan ng dahon. Pinutulan ko siya ng udlot. Ayan. Tapos tinanggalan ko siya ng dahon. So ito pala, ganito na pala siya taba. Bago makuha ng dahon. Meron akong isang eco bag dito na tinanggal na dahon. Ayan, so ando na naman si mama sa unahan kasama yung aso. Tapos pag masdan nyo guys, alam ko na miss nyo yung view na to. So ngayon mga maninay,
Nung pumunta ako ng Davao, kumpleto yung ngipin ko. So nadismaya kaayo ko. Kasi yung ipin ko dati na nabalian ng isa is napakatibay. Napakatibay pa kahit merong yung natanggal kasi ng una kong pustiso is yung dinugtong na isang ngipin. Kumbaga dugtong lang siya, dinikitan lang siya, dinugtungan lang siya ng isang ngipin para makumpleto dahil meron pong huling na binunot, kaya yun. Ngayon ang hirap guys pag walang ngipin, sa totoo lang. Kasi hindi ako nasanay na walang ngipin dahil pagkabunot mga ilang linggo lang pa isa-isa kasi yung bunot nito eh. Nung pagkatapos di bali na bunot na lahat, inano ko na, pinalagyan ko na ng pustiso. Kaya ang hirap. Kumain ako ng mangga kahapon, nahirapan talaga ako mga maninay kasi dito lang yung may lakas, kasi dito lang yung ipin na dito kasi sa taas mayroon pa siyang mga 4 na ngipin dito sa loob at dito sa baba dito. So hindi rin kumpleto kasi yung dito sa pinakagitna wala na tong ngipin. Tapos wala talagang lasa, iba talaga pag may ngipin ka kasi nalalasahan mo yung lasa ng pagkain. Pag wala kang ngipin mga maninay, ang hirap, kahit lasa ng kinakain mo hindi mo malasahan. Kasi nahihirapan po ako talaga pag walang ngipin. Kaya tiis-tiis lang muna dahil alam nyo na. Maraming tsaa na rin to pag nagawa tong tsaa. Sa ngayon, yan lang po muna yung tanggalan ko ng dahon dahil puno niya po yung aking eco bag. And then pakita ko sa inyo yung eto oh. Ito yung ginawa kong ano tawag nito, usok para sa labat pins na gagawin ko. Na ano na, nabuhay na. Sino kayang nag-ano nito? Ba't nagalaw tong isa? Ayan oh, ginalaw to kasi na nag-action siya og kapatay. Buhay na yung aking mga stick ng gagawin kong koral. Tapos ang sabi ni mama, ito daw yung may mga yellow na dahon, ito daw yung hindi pa niya nalagyan ng fertilizer. Ito o makikita nyo, hindi talaga siya tumaba yung mga wala pang fertilizer at nag-action na magdilaw yung dahon. So uwi na ako mga maninay dahil hindi pa ako tapos sa aking trabaho. Nag-stop lang ako dahil mahina yung aking internet. Bukas na naman balikan yung iba. Delikado na kasi hindi ko na makita yung dadaanan ko dito sa balanghoy. Yan oh, taba-taba na rin ang mga balanghoy. So yung aso yung susundin ko, kung saan siya dadaan doon na ako. Sige na, laka na. Tara diri. Next year makain na to. Pwede na tong may unod na tong balanghoy. Next year. Ang hirap
Tapos ang hirap, alam nyo ba guys, mahirap din magsalita pag walang ngipin. Yung baga, yung pronunciation ba, hindi mo ma-pronounce ng maayos. Carbansos na dinadaanan ko dati, eto na, may mga bunga na. Nanguha si Papa kanina, marami pa palang malalaki. Pwede na tong iutan, oh. Oh. Ayan, magbunga, oh. Oh. So namatay yung batong ni Mama, ito na yung pumalit, oh. Tapos yung okra din ni Mama, wala na yung mga okra na dati hinaharvestan ko, pero meron siyang mga bagong tinanim dito. Tingnan ko mamaya kung may unod yung balanghoy ko or di kaya bukas, kasi mga March ko yata yan tinanim. Kung pinagpala yan ni God, may bunga yan. So nandito yung bagong tanim ni Mama na okra, wala pang bunga pero nag-start ng lumabas yung bulaklak. Meron dito, konti lang. Oo. Tapos yung iba nandito. O, di ba? Ang dami ng balanghoy. Tapos pinatay na ni Mama yung kanyang mga kamuti tops kasi papalitan niya ng bago. Andun yung ibang okra. Ito. Tapos meron din saluyot dito at meron pa ring alagbati. Agoy, naku, nakadaan ako ng maraming langgam. Tapos yung marang namin ay napakaraming bunga, pero bata pa. Merong saluyot dito, oh. Ayan. At meron na ring luya, nabuhay na naman yung luya ni Mama. So ganon talaga ang buhay namin dito sa probinsya. Tapos yung ano ko dito namatay, hindi nabuhay yung grapes. Matigas kasi yung lupa dito, oh. Matigas yung lupa dito, kaya hindi nabuhay. Dito na naman ako, nakauwi na ako sa bahay guys, and nakaharap ko na naman yung laptop dahil magtrabaho na ako. Thank you so much guys for watching. Ingat po kayong lahat. Keep safe everyone.